Binueltahan ni Senador Rodante Marcoleta si Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson matapos siyang idawit ito sa issue ng allocables. Sa privilege speech po ni Marcoleta, sinabi niyang malisyoso ang pagdadawit sa kanya ni Lacson sa pamamagitan lang ng kapirasong papel kung saan nakasulat di umano ang kanyang pangalan na may 500 allocations. Hindi hinaan niya bago ang ganitong taktika ni Lacson para sirain ang kanyang kredibilidad. Pahayag nga, pakinggan natin ang pahayag. Mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kumpletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Nagtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Kamakailan, sinabi ni Lacson na irerekomenda niya sa ombudsman na investigahan si Marcoleta dahil umano sa natanggap nitong 500 million pesos na allocable mula sa DPWH na nangyari noong ito ay chairman pa ng Commission on Appointments, Committee on Public Works and Highways. Git naman ni Marcoleta, tila siya ang pinupunteriya ni Lacson matapos na paulit-ulit niyang punahin ang paglilihis nito sa investigasyon at iwasan ng at pagtakpan ang mga malalaking personalidad kasama si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi niya matindigan ni Lacson kahit na ang ombudsman ang nagsabi nakakasuhan na nga si Romualdez. Dagdag pa ni Marcoleta, ginagamit pa raw na dahilan ni Lacson ang interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara, gayong sa loob mismo ng Senado ay hindi sila naggagalangan. Oy, walang kortesiya. O nga no. Tila baga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal, ngayon gusto niyang puntahan ang umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito.